Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 621 hanggang Kabanata 630. Kabanata 621. Huwag kang mag-alala, manatiling malapit sa akin itong ilang araw. Kusang loob silang nakilahok sa kaganapan kahapon, kaya hindi nila maipaliwanag ang kanilang mga aksyon kung papatayin kanila. Umiti ng mapait si Ivan. Mabuti na lang at hindi alam ni Jack na pinakain mo siya ng lason. Kung alam niya ang tungkol dito, hindi niya iisipin ang maraming iba pang mga bagay. Ano? Nakainom si Jack ng ang lason. Nagsimulang kumalat ang walang halong kagalakan sa bawat pulgada ng pagkatao ni Ken nang marinig niya ang impormasyong ito. Pagkatapos ng lahat, naniniwala siya na siya ang magkakaroon ni Selena kapag nawala si Jack sa larawan. Napakatagal niyang hinintay ang araw na ito. Noong una ay nag-aalala siyang mabibigo si Zina dahil medyo matalino si Jack at naiintindihan niya ang pinaplano ni Zina. Hindi niya akalain na magtatagumpay si Zina sa pagpapakain kay Jack ng lason nang hindi nahuhuli. Oo. Paano na, young Master Clark? Mapagkakatiwalaan ba ako? Nakita ni Zina kung paano lumiwanag ang ekspresyon ni Ken pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa tagumpay nito. Mukhang excited ka. Hindi mo ba naisip na gantimpalaan mo ako ng mabuti? Mahigpit ang ngiti sa labi ni Ken. Some other time, mabilis niyang pag-dismiss. Talagang ililibre kita sa ibang araw. Huwag mong kakalimutan itong pangako mo. Pamulong sa kanya ang tuwang-tuwa na si Zina. Ay, oo. Paano mo nagawang gawin ito? Sabihin sa amin ang tungkol sa mga detalye. Hindi pa rin alam ni Neil ang sitwasyon ngayon kaya mamaya ko na lang sasabihin sa kanya ang lahat. Siguradong matutuwa siya kapag nalaman niya ang tungkol dito. Tuwang-tuwa si Ken na muntik na siyang mag-bust out sa isang sayaw. Sige, ganito ang nangyari, panimula ni Zina, at ipinasan niya ang buong kwento sa kanila. Magaling. Tinampol ni Ken ang hita niya matapos niyang marinig ang nangyari. Kung ganoon ang kaso, ibig sabihin hindi alam ni Jack na nalason siya, di ba? Hindi niya alam na nanganganib ang buhay niya. Hintayin na lang natin kung paano siya mamatay pagkatapos ng buwang ito. Si Ivan, nakahiga sa kama, ay ngumisi dito habang nagsasalita, tama. Young Master Clark, sinabi ni Jack na gusto niyang maghanda ng isang napakagandang birthday party na magpapasigla sa buong bayan. Ang araw na iyon ay ang araw din ng kanyang kamatayan. Hindi mo ba naisip na iyon ay isang araw ng pagdiriwang para sa atin? Ang kaarawan ni Selena ay ang anibersaryo ng kanyang kamatayan. Oh, nasa sabik na ako sa iniisip ko pa lang. Napakahirap na buhay pa ang lalaking ito ngayon. Sana talaga mamatay na siya sa lalong madaling panahon. Tapat na sagot ni Ken na may kasamang pang-aalipusta. Siya ay tunay na umaasa na si Jack ay sumuko sa lason ng mas mabilis. Tungkol dyan, young Master Clark, may paraan para pumasa si Jack ng maaga, nagsalita si Ivan pagkaraan ng ilang sandali sa kanyang sarili. Si Jack ay naghukay ng butas para sa kanyang sarili nang patayin niya ang batang master ng Sky City ng pamilya Zenos, si Quill Zenos. Ang pamilyang Zenos na ito ay isang malaking pamilya at mas malakas kaysa sa pamilya Drake. Ngayong nalason na si Jack, ang kanyang katawan ay hihina sa paglipas ng panahon at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hihina araw-araw. Anong ibig mong sabihin? Si Ken prodded. Ang kanyang puso lumulukso sa tuwa kapag siya ay ketching papunta sa tren ng pag-iisip ni Ivan. Kabanata 622. Napakasimple. Kailangan lang bisitahin ni Young Master Clark ang pamilya Zenos at sabihin sa kanila kung paano pinatay ni Jack ang kanilang Young Master. Sa ganoong paraan, malalaman ng pamilya Zenos kung sino ang pumatay, pagsasabuatan ni Ivan. Si Jack ay may hindi mapag-aalinlangan ng malakas na kapangyarihang panlaban, ngunit ngayon na siya ay nalason, maaari mong hilingin sa pamilyang Zenos na kumilos pagkatapos ng ilang araw. That way, their chances of succeeding in getting even will increase, shemed Ivan with a nonchalant grin on his face. Siyempre, ito ay kung nagmamadali kang makita si Jack na mamatay sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaari kang maghintay at tingnan kung paano siya nagdurusa sa lason.
Uminto sandali si Ivan bago niya idinagdag, hindi naman ako nagmamadali, sa totoo lang. Ang buong negosyo ng pamilya Taylor ay nasa ilalim ng aking pamamahala at mas kailangan ako ng kumpanya kaysa dati. Sige, medyo gabi na. Hayaan mo akong tawagan si Neil at sabihin sa kanya ang tungkol dito sa ilang mga inumin, wika ni Ken. Ito ay tiyak na magiging isang magandang pag-uusap. Hindi maalis ang ngiti sa mukha ni Ken dahil alam niyang nawasan si Jack. Sandaling umalis siya sa ospital at pumasok sa kanyang sasakyan, tinawagan ni Ken si Neil at inanyayahan siyang lumabas sa ilang inumin. Young Master Clark, bakit mo ako pinapalabas ng gabing-gabi? Off Neil pagdating niya sa meeting place nila. Siya ay nasa ilalim ng lagay ng panahon kani-kanina lamang habang si Jack ay nagiging mahirap pakitunguhan. Bukod dito, nagsimulang maniwala si Neil na siya at ang iba ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong makuha ang puso ni Selena. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Taylor ay naging isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya at kinilala ni Old Master Taylor si Jack bilang manugang ng pamilya Taylor. Ang katayuan ni Jack ay hindi mas mababa sa kanila dahil kilala niya ang Diyosa ng digmaan at nailigtas pa niya ang buhay nito. Bukod pa riyan, alam nilang may kinikimkim na damdamin si Sharon George para kay Jack at tuluyan na silang natabunan ni Jack sa usapin ng pagpapakitang gilas sa iba. Upang magpahid ng asin sa sugat, pinag-uusapan pa rin ng maraming tao sa bayang ito ang ikapitong kaarawan ni Old Master Taylor. Isang napakahusay na bagay. Isang napakasayang bagay. Napangisi si Ken. Talaga. Ang mga bagay na makakabuti sa iyo ay maaaring hindi ganoon sa akin. Umiti ng mapait si Neil. Tila nagkaroon ng pagbabago sa swerte si Ken at tumama ng ginto o kung ano. Gayunpaman, ano ang kinalaman nito sa kanya? Hindi niya inasahan na magpapatuloy ang pagiging positibo ni Ken na iginiit, huwag kang mag-alala. Magiging masaya ka rin kapag narinig mo ang sasabihin ko. Uminto si Ken dito bago sinabing, pero kailangan mong bayaran ang bill ngayong gabi. F-sick, hindi nakaimik si Neil. Young Master Clark, kailan ka pa naging kuripot? Ikaw ang tumawag sa akin para uminom at ngayon ay hinihiling mo sa akin na bayaran ang bill. Madarama mo na sulit ang pagbabayad kapag alam mo kung tungkol saan ito. Malaki rin ito at magandang balita para sa iyo. Umiti si Ken at pumasok sa loob. Siyempre, ayos lang kung ayaw mong malaman. Babayaran ko ang bill at hindi sasabihin sa iyo ang tungkol dito. Sige, sige. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa'yo. Nakuha mo ang atensyon ko at ngayon sinasabi mo sa akin na hindi mo sasabihin sa akin ang tungkol dito. Hindi nakaimik si Neil. Halika, sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Gusto ko talagang malaman kung ano iyon para maging masaya din ako tungkol dito. Ininom ni Jack ang lason na iyon. Uminom siya ng kalahating bote ng mineral water na iyon ng sabay-sabay. Tatingin mo ba sapat na ang dami ng lason na kinuha niya? Tumawa ng malakas si Ken at tinapag ang balikat ni Neil. Paano ito? Masaya ka ba, kuya? Kabanata 623. Talagang uminom si Jack ng lason na iyon. It was too good to be true for Neil as he broke a slow smile. F-sick. Good news yan, okay. Dalasan siya. Ang lason na ito ay makapangyarihan at maaaring maging sanhi ng patuloy na panghihina ng kanyang katawan nang hindi niya nalalaman. Mamamatay siya ng malungkot pagkatapos ng isang buwan. Paano naman? Hindi naman masyadong malaki ang babayaran mo para sa balitang ito, di ba? Sabi ni Ken habang hindi mawala ang ngisi sa mukha niya. Siyempre hindi naman masyado. Babayaran ko da. F-sick. Malapit nang mamatay si Jack. Ang mga Diyos ay dapat nasa tabi ko ngayon. Masayang tumawa si Neil. Isang plano ang nagsimulang bumuo sa isip ni Neil. Kapag wala na si Jack sa larawan, hihilingin niya si Ken na lumabas at alisin siya. Kung tutuusin, matagal nang nakilala ni Ken si Selena at dati ay may magandang relasyon kay Selena. Tinilay maganda at prepossessing, ngunit hindi siya nagkaroon ng ganoong kalalim na relasyon kay Selena tulad ni Ken. Si Michael ang pinakamaliit sa kanyang pag-aalala, hindi makukuha ng matabang baboy na tulad niya si Selena. Kaya naman, kapag namatay si Jack, si Ken ang may pinakamataas na posibilidad sa tatlong humahabol.
Walang dapat ikatakot si Neil hanggat wala si Ken sa larawan pagkatapos na mawala si Jack. Maaari niyang gamitin ang pera at ang sarili niyang tunay na puso para manalo kay Selena. Magiging mabalisa siya pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang asawa, ngunit ang pagnanasa nito ay tiyak na magbabago sa mga iniisip ni Selena tungkol sa kanya. Tiyak na itatapon niya ang sarili sa kanyang mga bisig. Kung gayon, uminom pa tayo ngayon, ang malamig na sagot ni Ken. Sasabihin ko sa iyo ng kaunti ang mga detalye ng sitwasyon. Ang Zina na ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga bagay na tulad nito. Talagang nakumpleto niya ang isang bagay na paulit-ulit naming hindi nakumpleto. Oo, sagot ni Neil, at lahat ay nagsasabi na ang mga bimbo ay pipi. Hindi ko akalain na si Zina ay maaaring maging mabilis at magkaroon ng magandang pananaw si Ivan. Tawakas na alis na natin si Jack. Labis ang pinanibik kay Neil nang ilabas niya ang kanyang cellphone at sinabing, tawagan ko si Ivan. The more the merrier, at maaari nating ituring ito bilang isang maagang pagdiriwang. Ito ang aming hapunan ng pagdiriwang. Mas maganda kung hindi mo muna tawagan si Ivan ngayon. Pinugbog siya ni Jack at nasa ospital siya ngayon at si Zina ang nag-aalaga sa kanya. Awkward na tumawa si Ken. Paano ito posible? Nagulat si Neil. Bakit siya binugbog? Alam kaya ni Jack ang tungkol sa bagay na ito? Mukhang hindi tama iyon. Kung alam ni Jack na nalasan siya, hindi ba niya hihilingin kay Ivan ang antidote? Hindi ba niya papatayin si Ivan kung wala siyang antidote? Huwag kang mag-alala. Habang siya ay binugbog, hindi ito tungkol sa bagay na ito. Alam ni Jack ang tungkol sa kanya at kay Ben, at nalaman niya ang ilang bagay sa pagitan nila ni Zina. Kaya lang, nang makapasok na sila sa isang private room, umupo si Ken at tinapik ang balikat ni Neil. Gusto mo bang mamatay ng mas maaga si Jack? Anong klaseng tanong yan? Napangisi si Neil. Siyempre gusto ko yon. Sana patay na siya ngayon. Ang tagal kong hinintay ang araw na ito, pero ngayon, umaasa na ako. Isang buwan. Mababa siya ng 6 na talampakan pagkatapos ng isang buwan. Ang mga mata ni Neil ay kumikinang sa pag-asa. Natutuwa akong marinig iyan. Kung ganoon, sundan mo ako bukas sa isang lugar na tinatawag na Sky City. Tumawa si Ken at sinabi kay Neil kung paano pinatay ni Jack ang young Master Quill Xenos ng pamilya Xenos ng Sky City. Natuwa si Neil nang marinig niya ito. Malaki. Maaga tayo bukas. Kung ganoon ang kaso, bababa ang lakas ni Jack. Kasabay ng katotohanan na ang mga Panginoon ng pamilya Xenos ay medyo malakas, tiyak na wala na siya. Sarap na sarap silang dalawa sa kanilang inumin. Kinabukasan, nagdala sila ng ilang bodyguard at umalis sila patungong Sky City ng madaling araw. Kabanata 624. Ilang sasakyan ang dumaan patungo sa Sky City ng sumunod na araw. Ang Sky City ay medyo malayo sa Eastfield, inabot sila ng 2 hanggang 3 oras bago makarating doon sakay ng kotse. Tuluyang nakarating sina Neil, Ken at ang iba pa sa labas ng Sky City bandang 12:00 ng tanghali. Ang Sky City ay talagang 2 hanggang 3 beses na mas malaki kaysa sa Eastfield. Maraming makapangyarihan ngunit medyo matinding tao ang nasa lungsod na ito. Kaya siniguro ni Neil at ng iba pa na nasa kanilang pinakamahusay na pag-uugali habang naglalakad sila sa dayuhang lungsod na ito. Nakahanap muna sila ng restaurant at kumain muna bago sila nagsimulang magtanong kung nasaan ang pamilya Xenos. Ano? May 2 pamilyang Xenos dito. Ang isa ay malaki at ang isa ay walang kapangyarihan. Nagulat si Ken sa impormasyong ibinigay ng isang dumaan na tinatanong nila. Napangiti ng mapait ang dumaan. Opo, Ginoo. Dati ay may 2 pamilyang Xenos dito, ngunit isa na lang ang natitira ngayon. May nag-wipe out sa mas malaking pamilya Xenos at ang kanilang mga ari-arian ay ibinente sa napakababang presyo. Kakaalis lang ng taong ito. Sa tingin ko, papunta siya sa Eastfield. Tiyang Master Quill kaya ay nagmula sa Nullipol na pamilyang Xenos na ito. Napalunok si Ken, hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ito ay tila masyadong nagkataon. Kaka-rating lang nila sa lugar na ito, ngunit nahaharap sila sa katotohanan na ang pamilya Xenos ay naalis habang ang kanilang mga ari-arian ay ibinebenta sa mababang presyo. Oo. Kilala mo si Quill. Nagulat ang dumaan.
Talagang makapangyarihan ang pamilya nila pero nalampasan nila ang hindi dapat. Say. Anong kawaila hilakbot na kapalaran? Huminto muna dito ang dumaraan bago siya nagpatuloy, gayunpaman, may moral ang taong ito. Pinatay lang niya ang mga mahahalagang tao at martial artist sa pamilya Zenos, ngunit karamihan sa mga manggagawa, bata, at matatanda ay pinalaya. Young Master Clark, anong nangyayari? Paano mapapawi ang pamilya Zenos kung napakalakas nila? Bukod doon, ang taong ito ay nakabalik na sa Eastfield. Hindi nakaimik si Neil, at huminga siya ng malalim pagkatapos pag-isipan ito. Goodness me! Hindi kaya ang Diyosa ng digmaan, sila na Zex ang nagpawi sa pamilya Zenos. Nadama ni Ken na ito ay lubos na posible. Maaaring iisipin ni Jack na ipaghihiganti ng pamilya Zenos ang kanilang napatay na Young Master at dahil doon, humingi ng tulong sa Goddess of War para wakasan ang kanilang pamilya. Baka ginawa niya ito para maiwasan ang gulo sa hinaharap. Tumanggo si Neil. Mukhang posible ito. Sa kabila ng pagbabalik ng pabor kay Jack noon, sa katunayan ay nailigtas ni Jack ang Diyosa ng digmaan. Kung humingi si Jack ng tulong sa kanya, ang Diyosa ng digmaan ay hindi magkakaroon ng puso na tanggihan siya. Galit na galit si Ken. F-sick. Si Jack talaga ay masyadong tuso at prognostic. Paano niya nahulaan ito? Wala siyang tunay na lakas, umaasa lang sa iba para gawin ang maruming gawa. Hindi ba niya nararamdaman na ang pag-abala sa Diyosa ng digmaan at pag-aaksaya ng kanyang mahalagang oras ay isang napakawalandian na bagay? Sobra na siya. Bakit gusto niya ang kanyang dignidad kung gusto niyang manatiling buhay? Napabuntong hininga si Neil sa loob-loob. Tila nabigo ang kanilang plano na wakasan ang buhay ni Jack ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Mga sir, ano po ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Paano naman ang Diyosa ng digmaan? Paano si Quill? Natigilan ang dumaan. Sa tingin mo ba nandito ang Diyosa ng digmaan? Paano ito posible? Ang taong kumuha ng pamilya Zenos ay isang napakalakas na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Lalaki, nagkatinginan agad sina Neil at Ken. Ano ito? Hindi ba sila na? Oo, lalaki. Narinig ko na siya ay isang napakalakas na hari ng digmaan, ngunit nakalimutan ko ang kanyang pangalan. Nagtataka ako kung paano nasaktan ng pamilya Zenos ang isang hari ng digmaan. Dumating na sagot ng dumaan. Hari ng digmaan. Lalong naguluhan sina Neil at Ken. Ito ay nagiging out of hand. Kabanata 625. Natahimik si Ken ng ilang segundo bago siya kumuha ng ilang daang dolyar at ibinigay ito sa dumadaan. Salamat sa oras mo, kuya. Ito ay para bumili ka ng sigarilyo. Wow, salamat. Salamat, young master. Tuwang-tuwa, nagpapasalamat na kinuha ng lalaki ang pera at umalis. Young Master Clark. Bakit hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari? Tumingin si Neil kay Ken na nasa harapan niya at sinabing, ano ang dapat nating gawin ngayon? Napabuntong hininga si Ken. Anong magagawa natin? Patay na ang lahat sa pamilya Zenos, kaya makakabalik na lang tayo sa Eastfield. Maswerte si Jack sa pagkakataong ito, umiwas siya sa isang sakuna. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanan na siya ay Nalason. Wala man lang tayong antidote at huli na sa oras na mapansin niyang may mali. Oo. Mukhang nasaktan ng young master ng pamilya Zenos ang isang King of War. Tiyak na galit siya sa ginawa niyang pag-atake sa pamilya Zenos, pag-aalinlangan ni Neil. Wala siyang awa, sige. Ang hindi namin inaasahan ay ang King of War na ito ay tumulong sa walang kabuluhang Jack na iyon. Tumango rin si Ken. Ang young Master Zenos na ito ay dapat na namatay, bagaman. Narinig ko mula kay Zena na inagaw pa niya si Fiona at ang sarili niya. Na gustong makipagtatlong daan sa kanila, ngunit nakarating si Jack sa tamang oras at pinatay ang young master bago ito mangyari. Oo. Maaaring nasaktan niya ang anak na babae ng uri ng digmaan at hinanap siya ng mga tao pagkatapos nilang imbestigahan ang nangyari. Bumalik ang lahat sa Eastfield na wala ng gana sa mga pangyayari. Pagkatapos ng diskusyon ng dalawang lalaki, bumili sila ng ilang prutas at nagpasyang bisitahin si Ivan nang makarating sila sa Eastfield. Gabi na nang makarating sila sa ospital. Young Master Hugo at Young Master Clark, bakit kayo nandito?
Pabulong na sabi ni Zina nang biglang sumulpat ang dalawang lalaki na naglalakad palapit sa kanya at kay Ivan. Oh, nandito kami para bisitahin si Young Master Taylor. Umiti ng mapait si Neil bago umupo sa gilid ni Ivan. Pumunta kami ngayon sa Sky City. Nakalulungkot na sakta ng pamilya Zenos ang isang King of War mula sa Eastfield, kaya bago pa man namin mahanap ang pamilya Zenos, hinanap na sila ng King of War at pinatay ang buong pamilya. Pinagdaanan namin ang lahat ng problemang iyon para lang ma-disappoint. F-sick me, napakaswerte talaga ni Jack. Natigilan si Ivan sa narinig niya. Hindi bale na. Mahihintay lang natin ito sa puntong ito. Mayroon pa tayong 28 araw. Hindi pa rin masaya si Ken. Pinlano niyang magbilang ng 28 araw na ito. Taglit na pinag-isipan ni Ivan ang kanyang mga iniisip at dahan-dahang lumitaw ang isang ngisi sa kanyang mukha. Oh, tama. Hindi ba sinabi ni Jack na bibigyan niya si Selena ng bonggang birthday party? Dahil ang lalaking ito ay gustong-gustong matuwa tungkol dyan, bakit hindi natin siya pahirapan para huminto siya sa kalagitnaan? Hindi nagtagal ay naintindihan ni Ken ang ibig sabihin ni Ivan. Tinasabi mo ba na dapat nating isapubliko sa ngalan niya at mas makakabuti kung alam ito ng lahat sa bayan? Tama iyan. Ang bait talaga ni Young Master Clark. You would think of this. Tumango si Ivan. Napag-isipan ko na at posible ang pagsasupubliko ng kaganapang ito. Gayunpaman, dapat nakaakit-akit ang iyong mga kopya. Maaari mong subukang gamitin ang mga auntie na iyon at hilingin sa kanila na tumulong na magpadala ng mga flyer para sa iyo. Naniniwala ako na ito ay mabilis na makakakuha ng atensyon ng lahat. Gayunpaman, ito ay tiyak na hindi sapat. Kailangan pa rin naming i-advertise ang kaganapan sa website ng parehong lungsod. Kabanata 626. Sa sumunod na araw, katatapos lang mag-almusal ni Jack at Selena nang naglakad si Ben papunta sa kanila. Ibinaba ang ulo, si Ben ay tumahimik sa harap nila, at para sa kabutihan din, bago siya bumulong, bro-in-law, sister, may sasabihin ako sa inyo. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Nagkatinginan sina Jack at Selena at inisip kung bumuti na ba ang mood ni Ben. Tumango sila at naglakad palabas kasama si Ben. Nang makalabas na sila sa bakuran, nagsalita si Ben, balak kong makakuha ng trabaho pero hindi ako mataas ang pinag-aralan, kaya hindi ko alam kung ano ang magagawa ko. Plano ko nga magbukas ng shop pero wala akong pera. Tumigil sandali si Ben bago niya inangat ang kanyang ulo at pinatunayan, lalaki ako, hindi talo sa mata ng iba. Gusto kong lumaki. Ngayon ko lang napagtanto na ako ay naging isang ganap na bastard na ang alam lang ay magpakatanga at mag-take for granted. Noong mahirap ang pamilya namin at namumulot ng basura ang kapatid ko para lang maghanap buhay. Kinuha ko ang perang kinita mo para lang maglaro ng video games. Nagkatinginan sina Jack at Selena, napansin na nag-mature si Ben ng magdamag. Napag-isipan niya ang kanyang mga aksyon at nasuri ng mabuti ang mga ito. Wala man lang akong kapangyarihan na suntukin ang taong nagnakaw sa aking kasintahan, sabi ni Ben. Hindi man lang ako manalo sa laban ni Ivan. Tumawa si Ben ng mapait na tawa na walang saya sa likod nito. Walang kabuluhan. Bakit hindi ka magsimula ng negosyo? Alok ni Jack pagkatapos ng maingat na pag-iisip. Maaari kitang i-sponsor kahit anong uri ng negosyo ang gusto mong gawin at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagbabayad sa akin. Kunin mo lang ang pera at subukan mo. Hindi inaasahan ni Jack na tatanggihan ni Ben ang kanyang alok sa buy-healing. Ayoko ng pera mo. Mayroon kaming 2 Rolls-Royce Phantom na binigay sa amin ni Miss Sharon dahil tumulong si Kuya sa pagpapagaling ng kanyang kondisyon. Habang kinukuha ni Inay ang kanyang lisensya sa sasakyan, mag-iwan ng isa para sa kanya. Ibebenta ko ang akin at makakakuha ako ng pera mula dito. Gusto kong subukang mag-operate ng internet cafe malapit sa bayan ng universidad. Sa tingin ko babagay sa akin ang negosyong ito dahil mahilig akong maglaro. Tumango si Selena. Ito ay medyo bagong kotse at regalo sa iyo. Sige kung gusto mong ibenta ito, ngunit tandaan na hindi ka magkakaroon ng kotse kapag naibenta mo ito. Umiti si Ben. Huwag kang mag-alala, sis. Napakabago ng sasakyan at mahigit 7 milyon ang halaga nito, kaya hindi magiging isyu na ibenta ito sa halagang 6 na milyon.
May natitira pa akong pera pagkatapos kong mag-set up ng internet cafe, at sa oras na iyon, makakabili na lang ako ng kotse sa 100,000 budget. Napagtanto ko ngayon na kailangan nating maging matipid kahit mayaman tayo. At isipin na dati kong pinaplano kung paano ituring si Zina sa mas magagandang bagay sa buhay. Ngayon ay biro lang sa akin. Parehong tumanggaw sina Jack at Selena pagkatapos nilang marinig ang sinabi ni Ben. Mukhang malaki ang pinagbago ni Ben pagkatapos ng mga pangyayari, at ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Sa iyo ang kotse, kaya huwag mag-atubiling gawin ang anumang gusto mo dito. Lakasan mo ang loob mo at gawin mo ang lahat ng gusto mong gawin, paniniguro ni Selena habang tinatapik ang balikat ng kapatid. Kahit mawalan ka ng pera, susuportahan ka pa rin ng ate at bainan mo. Isang ideya ang sumagi sa isip ni Jack nang magsalita siya. Nga pala, Ben, huwag mong sabihin kina nanay at tatay na nilason ako ni Zina. Ayokong mag-alala sila. Sa totoo lang ayos lang ako. Ang mga taong ito ay nangangarap ng gising nang maisip nila na maaari nila akong lasonin. Sige, kuya. Sa totoo lang. Kasalanan ko ang lahat. Ikaw at si sister ay palaging nagsasabi sa akin tungkol dito, ngunit naisip ko siya bilang isang mabait na tao. I didn't even want to face the fact na minsan, I do feel like something's wrong with her. Mas maganda kung nakipaghiwalay ako sa kanya kanina. Ako ang muntik ng magbuwis ng buhay ni brother-in-law. Pamahantong hininga si Ben at tinungo ang kanyang sasakyan. Nakita ni Jack ang dalawang bodyguard na naglalakad sa ground hindi kalayuan sa kanila at kinawayan sila. Mabilis, tinatawag tayo ng Supreme Warrior. Natuwa si Elaine nang makita niyang kumapaway si Jack sa kanila. Tinaman ng tingin ni Orchid si Elaine. Chach, tahimik. Huwag mo siyang tawaging Supreme Warrior at tawagin siyang Master sa halip. Hindi ka ba papagalitin ng Supreme Warrior kung narinig iyon ng iba? Pinagmasdan ng mabuti ni Elaine ang paligid. Kung alam ng iba na si Jack nga ang Supreme Warrior, baka hindi makuha ni Jack ang tahimik na buhay na gusto niya. Kabanata 627. Ahem. Ate Orchid, 2 beses mo na itong sinabi, ngumiti si Elaine bago siya naglakad palapit kay Jack. Napahiya si Orchid. Unang sinabi ni Elaine. Master, ano ang maipaglilingkod namin sa iyo? Pupunta ka ba sa pamimili ng iyong ginang? Kailangan mo ba ang aming proteksyon? Ulalas ni Elaine nang tumayo ito sa harapan niya. May gagawin ang bayaw ko. Pareho kayong sumunod sa kanya at protektahan siya, ang hindi inaasahang utos ni Jack. Nagulat si Ben nang marinig niya ito. Hindi, sa tingin ko ay hindi na kailangan ng ganito. Lalaki ako. Bakit kailangan kong protektahan? Normal lang naman sa mag-ina na magsama ng 2 bodyguard kapag lalabas sila, pero bakit kailangan pang magsama ng bodyguards? Sobrang weird. Hoy, tingnan mo. May pasa ka sa noo at halatang away. How dare you say na hindi mo kailangan ng proteksyon dahil lalaki ka? Sa tingin ko, ikaw ang higit na nangangailangan ng proteksyon. Kontra ni Elaine, pakiramdam na hindi pinahahalagahan at nakasimangot. Ang Supreme Warrior sa wakas ay nagtalaga ng ilang trabaho sa kanya kaya dapat niyang tapusin ito, anuman ang mangyari. Kailangan niyang ipakita ang kanyang pinakamahusay na pagganap. Hindi akalain ni Ben na may bodyguard na lalaban. Inilibot niya ang mga mata sa kanya. Kung ganoon, hindi ko kailangan ng 2 babaeng bodyguard na sumusunod sa akin, di ba? Hoy, mababa ang tingin mo sa mga babae. Iniangat ni Elaine ang ulo at pagalit na sabi. Kung kaya mo, awayin mo ako. Pag nanalo ka, hindi kita susundan. Kung hindi, manatili tayo sa plano ni Master, babantayan kita sa malayo at paprotektahan kita. Why? Bodyguard ka. Ako. Lalaki ako, at hindi ako makikipag-away sa isang babae. Ang sagot ni Ben, indirect concession sa babaeng guard. Tingnan mo, huwag ka lang magsalita kapag wala kang kakayahan. Masiglang sagot ni Elaine, nakakross ang mga kamay sa dibdib. Ay, dahil hindi makabalik, agad na binuksan ni Ben ang pinto ng kotse at pumasok sa kotse. Agad na sumakay sina Elaine at Orchid sa kanyang sasakyan. Terena, young Master Taylor. Bakit ka umupo sa tabi ko? Biro ni Ben nang maupo si Elaine sa passenger seat.
Kung titignan siya ng malapitan, maganda at maganda ang pangangatawan ng babaeng ito. Habang naka-seatbelt, mas sexy ang kanyang figure. Ang kanyang mahaba at makatarungang mga binti ay lubhang kaakit-akit. Bahagyang nahiya si Ben nang umupo sa tabi niya ang ganoong kagandahan. So what if umupo ako sa tabi mo? Hindi makakaapekto sa pagmamaneho mo. Ipinikit ni Elaine ang kanyang magagandang doe eyes habang nakangiti ng nakakaloko. Hoy, sinong bumangga sa'yo? Gusto mo bang tumulong ako sa paghihiganti? Huwag kang mag-alala, gagawin ko ito ng libre. Kabanata 628. Natigilan si Ben sa mariing alok ng babaeng ito at may tipid ng ngiti sa labi. Never mind, pagtanggi niya. Kahit na gusto ko ng paghihiganti, ako dapat ang gagawa nito. Sige. Hindi ko alam na may backbone ka pa. Pinag-isipan ni Elaine ang mga bagay-bagay at nagmungkahi, kung ganoon nga, matutulungan kitang lumakas sa tuwing malaya ka. Sanayin kita ng mabuti at i-upgrade ka sa isang kahulugan. Ano sa tingin mo? Natahimik sandali si Ben bago siya tumango, tanda ng pagsang-ayon nito. Oo naman, ituturing ko ito bilang pagtaas ng aking pisikal na fitness. Bumalik sa tirahan, naglakad sina Andrew at Fiona patungo kina Selena at Jack. Selena, saan nagpunta ang kapatid mo? Nagkasama ba talaga si Zina kay Ivan? Hindi kami nakatulog kagabi dahil dito. Natatakot kami na baka magwala ang kapatid mo at gumawa ng kalokohan. Umunat ang noo ni Fiona, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Sa napansin ko, hindi man lang siya nag-almusal. Huwag kang mag-alala, inay, paniniguro ni Selena sa kanya, isang ngiti sa mukha na parehong nakakumbinsi gaya ng ginawa niya. Pakiramdam ko ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Magandang bagay. Ang fiancé ng kapatid mo ay nakipagtalik sa ibang lalaki at muntik na itong patayin. Ang aming buong pamilya ay nag-aalala tungkol sa kanya at sabi mo ito ay isang magandang bagay. Hindi nakaimik si Fiona, wala siyang ideya kung bakit ganito ang sasabihin ni Selena. Ang gayong babae ay hindi kailanman naging sapat para sa aking kapatid. Nasabi ko na sa kanya noon na gold digger lang si Zina at medyo malilim ang mga social connections niya. Bukod pa riyan, may mga kaduda-dadang relasyon siya sa ilang tao sa mga motor robbers. Sayang lang at wala ni isa sa inyo ang naniwala sa sinabi ko. Natawa si Selena bago niya idinagdag, brother has finally grown up. Lumabas pa siya para ibenta ang sasakyan niya. Ibenta ang kotse niya. Bakit niya gustong ibenta? Napakamahal na Rolls-Royce Phantom iyan. Lalong natulala si Fiona. Hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Ben. Well, gusto ni kuya na siya mismo ang kumita. Gusto niyang ibenta ang sasakyan at magbukas ng internet cafe. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Selena ang sitwasyon kina Fiona at Andrew. Gusto siyang bigyan ni Jack ng pera para magsimula ng negosyo, ngunit tinanggihan niya ang alok ni Jack. Hindi ba parang mas mature na siya ngayon? Siguradong. Ang taong ito ay sa wakas ay nag-mature pagkatapos ng gayong suntok. Sana makamove on na siya kay Zina soon. Tumango si Andrew bilang kasiyahan, halatang kontento sa bagong pag-iisip ni Ben. Mas mabuting hindi ko na makilala si Zina pagkatapos nito. Ang lakas ng loob nitong babaeng ta para ay bully ang anak ko. Sasampalin ko siya ng maraming beses kung sakaling makita ko siyang muli. Sobra na siya sa oras na ito. Yung Fiona, her hands on her hips habang nagsasalita. Nay, nasample ko na siya. Kung hindi ito sapat para masiyawan ka, maaari mo siyang sampelan lahat ng gusto mo sa susunod na makita mo siya. Komento ni Selena, may maliit na ngiti sa labi habang ginagawa niya. Sige, pasok na tayo sa trabaho. Umiti si Jack at hindi nagtagal ay umalis na sila sakay ng kanilang sasakyan para pumasok sa trabaho. Kalaunan ay narating ni Jack ang tirahan ng pamilya Drake at naglakad patungo sa villa ni Tanya. Ang huling inaasahan niya ay ang makita sina Tanya, Yvonne, at Sharon na naglalakad palabas ng villa nang nasa entrance na siya. Napatulala si Jack nang makita niya si Sharon. Ang babaeng ito ay medyo madalas na bumisita sa mga araw na ito. Halatang nandito siya para sa kanya. Kabanata 629. Jack, sa wakas nandito ka na. Namiss kita ng sobra. Agad na tumakbo si Sharon kay Jack at niyakap ang braso nito, nanginginig ito gaya ng ginawa niya. Biglang naramdaman ni Jack na may mali.
Muntik na siyang mawala ng malay nang lumingon siya sa gilid niya. Bakit nagsuot ng deep v-neck dress si Sharon nang walang dahilan? Halatang halata na sinusubukan niyang akitin siya. Higit sa lahat, sinasadya ng babaeng ito. Halos dinaikit niya ang sarili sa braso nito at walang humpay na hinagod ito. Kahit sinong lalaki ay mabibigo na pigilan ang sarili. Talaga. Bakit mo ako na-miss? Awkward na ngumiti si Jack habang pilit siyang tinutulak palayo. Taka siya naglakad paatras at siniguradong may magandang distansya sa pagitan ng dalawa. Kailangan ko ba ng dahilan para ma-miss ka? Namumula ang pamumula sa pisngi ni Sharon. Ito ay, sa katunayan, Ivan ng ideya, alam niyang walang lalaki ang hindi magugustuhan nito. Dahil tahasang ipinahayag ni Sharon ang kanyang nararamdaman para kay Jack, naisip ni Ivan na maaari niyang itulak siya na maging mas matapang. Marunong siyang manamit sa isang lantad na paraan at kumilos ng labis. Bukod pa riyan, sinabi rin ni Ivan kay Sharon na dapat lagi siyang magkalapit kay Jack para magkalapat sila. Oh, natahimik si Ivan nang makita ang sitwasyong ito. Bagamat hiniling niya kay Sharon na maging maagap, magbihis ng matipid at mapalapit kay Jack, hindi niya akalain na si Sharon ay lalampas sa dagat at kakapit kay Jack ng ganoon. Medyo proactive siya. Sana gumana ito, sabi ng nahihiyang si Tanya. Umiti silang dalawa bago naglakad palapit kay Jack. With her smile still on her face, Tanya started, Jack, pupunta tayo sa amusement park mamaya. Gaya ng dati, ikaw lang ang dadalhin namin at wala ng ibang bodyguard. Huwag kang mag-alala, babayaran ko ang lahat kung sasamahan mo akong maglaro. Hindi pa talaga ako nakapunta sa mga lugar na ganyan. Sabi ni Jack na may mahinang ngiti. Dahil gusto ni Miss Tanya na pumunta, magpapalipas ako ng oras at sasamahan ang magandang babae. Nako, hindi masama. Hindi ko alam na ikaw, isang matandang antigo, ay marunong magpuri ng mga babae. Medyo natuwa si Tanya nang marinig niya ang piniling salita ni Jack. Pinuri siya ni Jack bilang magandang babae. Naramdaman niya ba talaga na maganda siya? Kung ganoon nga ang kaso, may pagkakataon ba na nagkikimkim siya ng kaunting infatuation sa kanya? Kung alam ni Jack na ang kanyang walang pakialam na mga salita ay naging dahilan upang si Tanya, ang dalaga at magandang babae, na magkaroon ng hindi makatotohanang mga pantasya. Maaaring hindi siya makapagsalita. Matandang antigo. Ganon na ba ako katanda? Tumawa si Jack, ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang ganoon. I mean the way you think. Hindi ko sinasabing matanda ka na. Palihim na sinulyapan ni Tanya si Jack. Naalala niya ang pagkakataong hindi sinasadyang nagtagpo ang kanilang mga labi noong sila ay nakikipagbunok ang kanyang mga labi sa kanyang mapupula. Ang kanilang mga labi ay hindi isang beses, ngunit 2 beses. Nahihiya siya sa tuwing naiisip niya ang sandaling iyon at mas lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Kinagat ni Tanya ang kanyang nakakaakit na pang-ibabang labi at idinagdag, actually, ang mga medyo mas matatandang lalaki na tulad mo ay mga mature at steady na lalaki. Ang mga lalaking ito ang pinakakaakit-akit. Noon ay naalala ni Jack ang oras na uminom siya kasama si Yvonne, at sa parehong oras, nakita niya ang nahihiya na mukha ni Yvonne. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon niya. Ang nangyari sa araw na iyon ay puro aksidente. Wala siyang ideya na may mangyayaring ganoon. Nang makita niya ang nahihiyang ekspresyon ni Yvonne, posible kayang nahulog ito sa kanya dahil sa nangyari noong gabing iyon. Kung iyon ang kaso, ito ay nakakabahala, at si Sharon ay nagpapidama sa kanya na hindi komportable. Paano kakayanin ni Jack kung ganoon din ang nararamdaman ni Yvonne? Biglang sumama ang pakiramdam ni Jack sa sandaling ito. Kabanata 630. Oo, Tanya. Napakatotoo ng mga sinasabi mo. Pakiramdam ko ay kaakit-akit at lalaki siya. Hindi ako mahuhulog sa kanya sa unang tingin kung hindi. Nagulat sila na si Sharon ay pupunta pa rin kay Jack kahit na sinubukan niyang lumayo sa kanya at tingnan siya na parang obsessed fan. Pakiramdam ni Jack ay unti-unti na siyang nawawala ng malay. Miss Sharon, babae ka. Kailangan mong magkaroon ng reserved attitude ng isang babae. Ito ang bahay ni Tanya, kaya't maaari lamang niya itong bigyan ng maayos na payo sa halip na itaboy siya.
Gayunpaman, tila mahirap para sa kanya na baguhin ang kanyang isip sa ganong kaikling panahon nang makita niya ang kanyang mga proactive na paraan. Talaga, umunat ang noo ni Sharon. Kailangan ko bang magpa-reserve? Magugustuhan mo ba ako kung ako ay nakalaan? Pero hindi ba sinabi ni Ivan na gusto ng mga lalaki ang mga proactive na babae? Sinabi pa niya sa akin na mahirap para sa mga lalaki na habulin ang mga babae, ngunit mas madali kung ang mga babae ay hahabulin ang mga lalaki. Biglang nagdilim ang mukha ni Jack. Ang talino mo, Ivan Drake. Tinuruan mo pa ang mga tao kung paano pumasok sa isang relasyon, ha? Gulat na napalingon si Ivan kay Sharon at umungol. Sharon, bakit ang tanga mo? Damn. Nang napagtanto niya kung ano ang nangyari, tumahimik na sumagot si Sharon, sorry, my bad. Naging pabaya ako at binitawan ang lahat. She then quickly added, babayaran ko lahat mamaya kapag lalabas tayo para maglaro. Babayaran ko ang pagkain at ang mga tiket sa amusement park. Mas mabuti iyon. Pumalukip-kip si Ivan sa dibdib, natutuwa sa alok. Pero na, maya-maya ay nakarating na silang apat sa amusement park. Hindi akalain ni Jack na makakakita sila ng ilang auntie na namimigay ng mga flyers sa sandaling ay parada nila ang sasakyan at makarating sa entrance ng parke. Namimigay sila ng mga flyers sa napakainit na araw, mahirap iyon. Alam nilang apat na mahirap ang trabaho ng mga taong ito, kaya tinanggap nila ang flyer ng hindi nag-iisip. Naisip ni Jack na ito ay isang flyer tungkol sa mga aktibidad ng amusement park kaya binigay na lang niya ito ng isang beses. Natigilan siya nang ma-digest niya talaga ang laman. Ano ang nangyayari? Dapat tingin din ang tatlo sa kanilang flyer nang mapansin nilang nakaugat si Jack sa mismong lugar. Totoo ba ito? Jack, napaka-romantiko mo. Ikaw ba ang nagdisenyo ng poster na ito? Mayroong ilang mga romantikong larawan na hugis puso sa flyer at may mga salitang na-type din. Abangan mo. 27 araw na lang bago ang kaarawan ng No. Isang beauty ng pamilya Taylor, si Miss Selena Taylor. Ang tagapagligtas ng Diyosa ng Digmaan, si Jack White, ay magdaraos ng isang napakagandang birthday party sa loob ng 27 araw. Tinatanggap namin ang lahat sa party. Ganyan ang mga salitang nakasulat sa flyers. Sobrang inggit ako kay Selena. Napaka-romantic nitong si Jack. Nagpo-promote siya ng birthday party ng ganito. Tumingin si Sharon sa flyers at tumingin kay Jack na may puso sa mga mata. Hindi lamang ikaw ay lalaki, ngunit ikaw ay isang maamo at romantikong tao din. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.